Negatibo raw sa komplikasyon naman sa ngayon ang sanggol na ipinagbubuntis ng babaeng tinamaan ng Zika virus sa Cebu. Nasa 12 na po ang biktima ng Zika virus sa bansa. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Matapos iulat nitong nakaraang linggo na may isa ng kaso ng Zika virus na naitala sa Cebu, kinumpirma ngayon ng Department of Health na ang naturang pasyente, 19 na linggo nang ipinagbubuntis ang kanyang pangaray na anak. Ayon sa DOH, 22 anyos ang babae at umaasang walang magiging epekto sa kanyang sanggol ang pagpositibo niya sa Zika virus. Pangkaraniwan, naapektuhan yung utak ng fetus, ng baby, sa unang trimester, yung unang 13 linggo. 19th week na siya. Natuklasan na epekto ng Zika virus habang ipinagbubuntis ang microcephaly o maliit na ulo ng ilang sanggol na posibleng magresulta naman sa komplikasyon sa pag-iisip. Ayon sa DOH, in-ultrasound na ang buntis na nagka-Zika virus sa Cebu. Negatibo raw sa komplikasyon sa ngayon ang kanyang ipinagbubuntis. Mula ngayon hanggang sa siya'y magsilang, imo-monitor natin siya. Samantala, umakyat na sa 12 ang naitatalang kaso ng Zika virus sa bansa matapos ma-monitor ang 3 pang nagpositibo sa lalawigan ng Iloilo. 10 Zika cases na ang naiulat doon. Pero paglilinaw ng DOH, walang dapat ikaalarma dahil nangangahulugan lamang daw ito na epektibo ang monitoring ng Zika virus sa lugar. Iloilo, unang 3 na report sa kanila. Eh di siyempre, aware ka ngayon, parang ano yun eh, oy, baka to, ganito, ganyan. Kumpara sa isang lugar na hindi naman nire-report, wala kaming travel advisory na nagbabawal, kasama ng mga buntis, na bumisita sa Iloilo. 9 hanggang 55 taon ang edad ng mga tinamaan ng Zika. Lahat daw sila magaling na ngayon matapos kakitaan ng sintomas ng Zika tulad ng lagnat, pananakit ng kalamnan at conjunctivitis o pamumula ng mata. Cedric Castillo, GMA News.